Sa video naman na to, i-discuss natin ay sample 2. Tapos relative velocity method din. Pero ang kaibahan nito, sample 1, meron tong slider. So sa method naman ng pag may slider, wala ding pinagkaiba dun. Ang pinagkaiba lang ay yung may madadagdagan dito ng isa pang link at isa pang point. So ganito yan. Wala ko palang label na link dito. Ito ay point A. Point A na ba? A. Yan. Kung kanina, kapag kapag simple na mga pin joint lang, point B lang yung tinatawag natin. Point B, point A. Pero kapag nagko-compute na tayo ng slider, yung mga point na nasa slider, hahatiin na sa tatlo. Point A2, point A3, A3, tsaka A4. So, bakit naging ganun? Kasi, itong point A, nakakabit siya sa tatlong link. Ito yung point A, nakakabit siya sa link 2. Nakakabit siya sa link 4. Ito yung mahabang link 4. At link 3 yung slider natin. Tapos, dito yung gagamitin natin. Imbis na A lang. Kapag slider, laging nire-respect mo na kung nasang link siya. Yun. Ditong isa din, mamaya, magkakameron to ng ito ay point C. C, nakakabit sa link 6 kasi 6 yung slider. Tapos C, nakakabit sa 5. Tapos C1. So, bakit naging ganon? Itong C nakakabit dito sa link 5. Ito yung link 5. C nakakabit sa link 6. Tapos, nag-i-slide siya dito sa ground. Yan. Basta kapag walang rocker na nakakabit dito, nung pinag-i-slide niya, automatically ground na yung pinag-i-slide na. Meron tatlong C dyan. Dito naman, meron tatlong A. Dito sa part na to, pwedeng B na lang yan. Yan. Kasi pin joint lang yan. So, yun lang yung pinagkaiba dun sa kanina natin sa walang slider. So, try natin. Una, get the input velocity, linear velocity. Ang input linear velocity natin, BA is equal to times lang natin yung angular velocity times yung distance. Ngayon, 12 na to. Hindi magiging 100 times 12 ay 1,200. 1,200 meter per second. May A na agad tayo. Tapos, relative velocity method nga. Walang ibig sabihin. Nalagay tayo dito ng point. Yan. Dito natin lalagay lahat ng velocity natin. Ito na yung magnitude ng ating BA. Ano naman yung direction ng BA? Perpendicular lang yan dito. At tulad nga pala sinabi ko kanina, dapat yung A natin, may nakabit na na yan. Kasi yung A natin nasa slider. Laging ikakabit na natin yung yung notation na link kung saan siya nakabit. Or kung saan natin tinutukoy. Itong link 2, yung dulo niyan na A, umiikot yan dito sa O2. Yung direction niyan, perpendicular sa link na to. Tapos clockwise, pa ganito. Yan. Kapag counterclockwise pa ganun. Kung dito nyo ibabase sa graph. Ito yung yan. Pag ganun yung clockwise, counterclockwise pa ganun. Tapos clockwise, baba. Nilipat lang natin yung linyang yun dito. Tapos dahil ground siya umikot, dito din natin lalagay ground. Tapos perpendicular yan dito. Yan. Next natin, scale natin ito yung BA natin. Scale natin dito. Para gawin natin 100:1 din. Wait. 1 cm is equal to 100 meter per second. Yung magiging cut dito ay 12. Yan yung velocity ng A natin. Dito. Lagyan natin ng label na velocity ng A. BA2. Yan. Kailangan nga pala merong kung anong link lagi nakabit. BA2. Next natin,
dito sa tatlong point na to, meron lagi dyang dalawang magka-equal. Ang magka-equal dyan ay yung slider, tsaka ito kasing link tree, ito yung slider mismo, yung buong slider. Equal lagi yan kung saan siya pin joint nakakabit. Di ba itong connection nito, tsaka slider ay pin joint. Kasi hindi naman itong nag-slide yung slider dito. Kaya pin joint yan. Pero yung connection ng A3 sa A4, ito yung A4, itong rocker na to. Nag-slide itong slider na to. Ang gagamitin natin ay kung saan pin joint. Ang A2 yung pin joint natin. A3 equals A2. Yan. Basta may rocker, may dalawang magkaparehas. Yung link ng slider at yung pin joint na pinagkabitan niya. Sabihin natin na BA2 ay equal sa A3. Itong nakuha nating BA2, ibig sabihin nun, BA3 nito. Equal sa BA3. Hindi lang yan. Kung nakuha na natin yan, sunod natin ay dito. Balik tayo dito sa step. Pick another point that is connected to two known velocity. Bili tayo. Ang nakuha na nating point ay BA2. Try natin itong point. Di ba yung A2 tsaka A3, meron na tayo kasi nakuha natin yung A2. Nakuha na din natin yung A3 kasi equal lang yan. Itong A4 yung try natin. I-check kung connected ba siya sa two known point. Itong A3, itong A4, nakakonekta dito sa A3, which is known. Itong A4, nakakonekta din siya dito sa ground, which is known. Ibig sabihin, pwede natin makuha yung A4. Tulad ng ginawa natin kanina, BA4 yung hinahanap natin. I-respect natin yan ngayon doon sa dalawang known natin. With respect dito sa ground, kasi known itong ground, BA4 lang yun kasi ang BA4 with respect to ground, BA4 lang ibig sabihin nun. Sunod ay BA4 naman with respect naman to sa A3 kasi yun yung katabi niya na known na natin. Yan. Dahil known na to, ang gagawin lang ulit natin, itong dalawang to, kukunin natin yung line na yan, mag-i-intersect yan, kasi yung intersection yung gagamitin natin. Lagyan natin dito. Simulan natin sa BA4. Dahil BA4, walang with respect to something, ibig sabihin ground yun. Simulan tayo sa ground. Ano yung direction ng BA4? Dahil ang BA4, umiikot gamit itong link na to. Yan ay perpendicular dyan. Yan. Yun yung BA4 natin. Yun naman natin, BA4 with respect to A3. Tapos, ito yung A3 natin. Ito pala, kung lalagyan natin ito ng point, ito yung ating A2 or A3. Ayan. Dahil with respect sa A3, dito na tayo magsisimula. Ayan. Tapos, laging kapag yung BA4, ito kasi yung pinag-i-slidean Tapos, A3 yung slider. Ang direction lagi niyan, parallel doon sa pinag-i-slidean. Okay, pag BA4, dahil yung BA4 ay yung part ng slider natin, tapos itong A3 yung slider natin, ang direction niyan, parallel dito sa link 4. Hindi katulad nung kanina na yung A2 at A3. Yung A2 kasi, hindi yan part nung hindi siya pinag-i-slidean nung Dahil hindi siya pinag-i-slidean nung ito kasi yung pinag-i-slidean yung link 4. Ang link 2 ay hindi pinag-i-slidean ng slider. Ibig sabihin, perpendicular doon. Magpaparallel lang tayo dito sa slider kapag with respect na doon sa ini-slidean natin or vice versa. Itong BA4 pinag-i-slidean tapos yung slider. Paparallel lang natin sa link na to. Parallel dito. Ito, tsaka ito ay parallel. Yan. Kaya kung nilagay dito, pwede rin kasi dito nyo lagay sa baba.
Sa una, minsan hindi pa natin alam eh. Pero dahil alam kong dito na mag-intersect yun, dito diniretso yung linya. Yan. Tulad lang ng kanina, magkakamera ng intersection. Tapos, yung intersection, yun ang check na. Ayaw. Yan. Yan. I-measure natin yung intersection papunta sa ground. Yan. Intersection papunta sa ground. Measure ko na rin ito. Baka gamitin ito. Yan. Itong point na to ay A4. A4. Kasi yun yung hinahanap natin. Yun yung nagkamera ng intersection. Tapos, itong point na to, papansin nyo, A4, tapos ito ay A3. Ibig sabihin, A4 with respect to A3 yung dimension. Ito ay A4, tapos ito ay A3. A4, ito A3. Tapos ito A4, tapos ground. Dito ay BA4 lang. Ito pala yan, BA4. BA4. So, ano nakuha natin? BA4. Bigay natin dito. BA4 equal to times lang natin yun sa 100 kasi may scale yun. B1101 meter per second. Tapos nun, babasin nyo dito, measure distance intersection, nakuha natin yun. Repeat step 2 lang. Take another point that is connected to two known velocity. Tapos na tayo sa A. Meron nga, may point di ba dito? Wala to, no? Wala to. Di ang sunod nating point, ito B, ito, tsaka C na lang yung ulam natin, B at C. Tapos yan, check natin yung B kung pasok siya sa criteria na two known point. Itong B, connected sa ground. Known point yung ground kasi zero velocity. Itong B connected dito sa A4. Ang A4 natin ay known na yung velocity nun. Kasi ginawa natin kanina. Ibig sabihin, pwede natin makuha yung B. Ito lang ulit yung gagawin natin. Kukunin natin yung dalawang line na yun with respect to sa dalawang point na yan. Yung BB with respect dun sa A4. Kasi yun yung isang known point natin. Tapos BB with respect sa ground. Kahit with BB na lang. Drawing lang natin to. Magkakameron nyo ng intersection. Measure yung intersection papunta sa ground. Yun yung BB natin. BB. Natin sa BB with respect to A4. Wala pa tayong B dito. Pero may A4 na tayo. Dito tayo magsisimula sa with respect to A4. Tapos, dapat ito yung B2O4 kasi dito natin pinapaikot yan eh. BB. Ay, wait. Proportionality nga pala. Bali, tama na yung BB ay ano. May dalawa siyang known na katabi. Pero, nalimutan ko pala ito. Dito nga pala natin ibabase kung anong process gagawin natin. If collinear and rotate the same point, proportionality. Kung mapansin nyo, ito nga pala yung collinear. Itong B, saka A4, saka yung pinag-iikutan niya, ay collinear. Ibig sabihin, hindi natin gagawin yung intersection. Tsaka hindi natin yung magagawa kasi nasa isang line yan, wala yung may intersection. Hindi ang gagawin natin, proportionality. Ang gagawin na natin doon ay yung BB, A4, di-divide lang natin sa distance ito. Try ko mag equal ko na ganito. Ang BB A4 ay divide nga pala. Lagyan ko ito ng parenthesis. Yan, BB A4 para hindi mo divide. Di-divide natin sa distance ng A4 to O4. Wala pa tayo dyan. Suwatin natin. 17.44. Divide natin sa 17.44. Ay equal naman natin yan dun sa velocity ng bilang mismo. Ay, mali. Ang gagawin nga pala natin, itong A4, divide natin dito sa velocity ng A4, divide dito sa ground. Velocity ng B, divide sa Nga pala. Hindi tayo mag-with respect na sa bawat node. Dito lang natin yung pabigutan. B, A,
with respect, di-divide na natin yan sa 17.44 in this time. 17.44. I-equal lang natin yan sa BB. Divide naman natin sa B2O4, 10. Naging sagot dyan. Hindi na may value tayo ng BA4. Papalitan ko na to. Isa yung BA4. 4.7. Meron tayo ditong BA4 na ito pala yan. 11,001. 11,000. 1,101 pala. 11,001. Edi 1,101 divide 17.44. Yan equals BB over 10. Tapos pag tinime sa 10 both side, mawala yung sa kabila. 11 70.44 times natin sa 10. Di ang ating magiging BB ay 631.31. BB is equal to 631.31. Yan ay meter per second. BB. BB ay equal with respect sa ground na to. Bale, with 631.31 meter per second. Hindi na wala yung B. Edit sketch. Yun, delete. Yan. Nawala yung B. Dahil with respect sa ground na yun. Pero kailangan, kapag may velocity tayo, lagi natin ilalagay dito. Kahit pa sa analytical natin siya nakuha, babalik natin dito. And the BB with respect sa ground, ito yung ground natin. Tapos saan natin siya perpendicular. Dito natin perpendicular sa link na to. Yan yung link na to. Kasi ito yung B to ground. B to ground. Ay, ba't ito B perpendicular? Yan. Perpendicular. Ayun pala yun, sa kabila. Tapos, nalagay niyo yung distance na solve niyo dun sa analytical. 631.31. Ito na ngayon yung magiging velocity ng B. Mapapansin nyo din, yung direction ng velocity ng B ay pareha sa direction ng velocity ng A4. Ito yung A4, gumaganon siya. Ito yung velocity ng B, gumaganon siya. Yan, yep. Pareha sila. Ang kaibahan lang, mas malaki yung A4. Kasi mas malayo siya dun sa pinag-ikutan. So, paglayo ng pinag-ikutan, paglaki ng velocity dun. Yun. Ang may kulang pa ba? Yun, C. Balik tayo dito. Pick another point that's connected. Wala na naman tayo ibang option, kundi C. Tanong ulit natin kung collinear ba to. Alamin mo natin kung ano yung dalawang known point na connected to C. Ulitin natin. Ito nga pala C, dahil slider, meron yung tatlong point. Dalawa sa point na to ay equal. Ang equal ay yung slider tsaka yung link na pin joint yung pinagkamitan. Dito ang slider ay 6. Ang pin joint na pinagkamitan niya ay 5. Di C6 equal sa C5. C5. Yan. Next natin. Tatanungin natin kung ano yung node, dalawang node. Testing natin itong C6. Wala pa naman tayong value ng C6 at C5. Testing natin itong C5. Ang C5 connected sa B, which is known. Tapos, itong C5 connected sa 6 ay hindi pa kumbaga, hindi pa natin nakukuha yung 6. Pwede nga gawin natin, try natin itong C6. Ang C6, connecta sa ground. Tapos, konektado din itong C6 sa... Wait, paano nga ba ito? C5.
Ito yung velocity na velocity ng 6. Meron. Ito yung velocity ng C6. Yun naman, tama. Kasi ma-assume ang direction ako. 5, 6. Ang problema ko dito, itong C6 ay hindi pala equal sa C5. Kasi ang velocity ng buong slider na to ay itong paganon. Yung C5 paganon. Hindi C6 equal sa 0. Yun nga. Hindi Ang C6. problema, di mali yung generalization mo dito kanina na connected sa pin ay equal. Hindi ang velocity ng C6. Baka sapat. Dalawa pala yung condition eh. Kapag sa rocker, ganun yung condition. Kung saan ano siya, kung saan pin nakadikit, doon siya equal. Pero kapag hindi, kapag kapag nag-slide siya sa ground, laging automatically yung velocity ng C6, yung slider, ay equal sa velocity ng C with respect sa ground, which is C1. Yan. Tapos yung tira, di C5. Yan. C1. Tapos C5. Try natin. Mapag-connected sa ground pin ng kaso. Oo. Di, alam ko yung direction ng ito. C6. Ang hindi ko lang alam, yung direction ng C5. Alam ko ba yun? Yan. Pwede ako gumawa ng equation na ano. Pipili tayo dito sa C6, C5. I-check natin kung ano yung may dalawang known value. Try natin yung C6. Itong C6, nakadikit siya sa ground, which is known value yan kasi 0. Tapos, itong C6, nakakonekta rin yun dito sa B natin. Ibig sabihin nun, pwede natin kunin yung C6. Hindi gagawin natin. Ang hanapin natin ngayon ay BC6. Tapos kung papansin nyo, hindi yan collinear sa isa't isa. Itong ground, tapos yung ground kasi pag ganito eh, horizontal. Kaya ang gagamitin natin, hindi tayo proportionality. Gagamitin natin yung intersection line ulit. Hindi, BC6 natin, i-respect lang natin sa known velocity natin. Una yung B. Sunod natin known velocity ay yung ground. With respect to ground, kaya BC6 na lang yun. Hindi, ito, pa-plot lang natin to dito. Magkakaroon ng intersection. Tapos yun yung gagamitin natin. Di, una, BC6 with respect sa ground na yun. Ito na yung ground. Tapos, dahil with respect sa ground, slider na with respect sa ground, laging ang slider, pag with respect mo sa pinag-i-slidean niya, ang ano na yung parallel. Yun. Ito. Parallel. Pero hindi pa natin alam kung paganto ba yan o paganto. May makita natin. Pero mas maganda yung mag-drawing ng pwedeng mahaba dito. Ganun. Yan. Next natin ay BC6 with respect sa B. Ang B natin, dito yung ground, ito yung B. Itong tuldok na to. Kasi ito yung BB. Yung dulo niya yung B. Tapos, velocity ng 6 daw with respect doon. Ito yung 6 natin, ito yung B natin. Perpendicular dito sa line na to. Yung 6 to B. Yan. Tapos, mag-intersect daw itong dalawa. Yung dalawa natin hinanap mag-intersect. Pag pala to. Yan. Ganyan. Yan. Pagka meron intersection, tapos yung sukat ng intersection to ground, lagyan ko nga itong label. Ito ay C. Wait. Ano yun? Yan. Ito ay C. Tapos C with respect sa ground, yung velocity nun ay BC. Ito ay BC. BC. Yan, yung BC natin. Meron tayo dito BC is equal to 672. 672 per second.
Papansin nyo, kompleto na yung bawat point natin. Kompleto na. Kunin lang natin yung angular velocity. Angular velocity, laging divide lang din yun. Divide yung velocity, divide sa distance. Una ay link. Link 2, given na yun. 100. Kaya natin link 4. W4. Pili tayo ng kahit anong point na nasa link 4 na to. Sabi natin B. Tapos divide na sa distance sa 10. Velocity ng B ay, ano nga ulit yun? 631.31. 631.31 divide 10 equal B63 63.13. Oo, 13. Yan yung rad per second. Link 4 yun. Link 5, velocity na link 5. Pili tayo sa link 5 ng dalawang point. Yung isang point yung pag-iikutan. Tapos yung isang point, yun yung may velocity. Hindi pwedeng sabihin natin link. Ano nga ba hinanap? Link 5. Link 5. Meron na ba tayong velocity ng B with respect sa C? Ano nga ba velocity mo? Velocity ng 6 with respect sa B. Ito palang velocity na to. Wait, hanapin ito. BC6. Ito yung BC. Ito yung B natin. Kuhanin ko to. Yan. Ang tawag dito sa nakuha natin ay velocity ng C with respect sa B. So, kaya ako ginamit to kasi meron itong link 5, pipili tayo dyan ng dalawang point. Hindi dalawa lang naman yung point natin. Tapos, pipili tayo kung saan natin papaikutin. Hindi, meron kasi ditong with respect sa B. Ipapaikutin na natin sa with respect sa B. Yung C. Tapos, may value tayo ng BC with respect sa B. Yun yung gagamitin natin para makuha itong angular velocity ng 5. I-divide lang natin sa distance sa 20. Ready? Yun ay 411 divide 20 is equal to divide 20. 20.55. Velocity ng C. 20.55 rad per second. Yan na yung 5 natin. Ayun, wala na tayong kulang na ano. Kasi yung 2 given na. Yung 4, 5 given na. Yan. So, bali ang summary lang nito. Pinuha natin yung input velocity. Tapos, yun. Ito lang pala yung mismo. Ito na lang din. Ang kinaibahan lang, yung slider natin, meron 3 point. I-specify na natin ngayon pag merong slider. May A2, A3, A4. Depende kung saan link nakadikit yun. Kasi ito naman, C6, C1, C5. Kapag nasa rocker, kung saan nakakabit na pin joint, yun yung equal ng slider. Ang slider natin ay link 3. Yung A3 ay equal sa pin joint A2. Yun. Ibig sabihin, pag nakuha natin yung A2, may A3 na agad tayo. Dito naman sa, kapag ang slider naman nasa ground, imbis na nasa rocker, ang pagpaparehas dyan ay C6, tsaka yung ground natin na C1. Yun. Kahit C lang yan, kasi ground. Kahit 1. Kasi C1. Tapos, yun, kinuha yung velocity, dinivide sa distance. Tapos yun yung, nalagay ko na ba dito lahat ng, nandito na rin lahat ng mga letter. Kapag nagpa-proportionality tayo, laging babalik natin dito lahat. Kung sakali mo gano'n. So, yun yung ating relative velocity ng example 2. 30 minutes.